Sa panahon ng tumataas na tensyon at patuloy na panggugulo mula sa China sa mga miyembro ng Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino, ay malaki ang potensyal na magkaroon ng alitan sa West Philippine Sea, kung saan tayo ay maaaring umasa sa pwersang militar at pulisya upang protektahan ang ating teritoryo. Ngunit hindi natin kakayanin kung tayo lang mag-isa, kaya't kinakailangan ng bansa na magkaroon ng mga kaalyado at suporta kapag tayo ay nalagay sa alanganin. Ang mga 10 bansa na maaaring maging kakampi ng Pilipinas sa oras ng lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea ay malapit ng mga kaalyadong may kasaysayan ng kooperasyon at tulong. Ang kanilang suporta ay maaaring nagmula sa diplomasya, pwersang militar at pagsasamahan sa pagsagot ng mga isyu at seguridad sa rehiyon. New Zealand. Ang New Zealand ay maaaring magbigay suporta sa isyu ng West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsulong ng diplomasya at pagpapahayag ng kanilang pagsang-ayon sa pagpapahalaga ng kalayaan ng pagtawid sa internasyonal na karagatan. Bagamat hindi ito direktang nakikilahok sa alitang teritorial, ay maaaring aktibo itong makilahok sa mga pandaigdigang organisasyon at makipagtulungan sa mga kalyado upang magkaroon ng magkasamang pananaw at hakbang tungo sa pangmatagalang solusyon ng isyong ito. Ito rin ay nagpapahiwatig ng kanilang partisipasyon sa pandaigdigang komunidad kung saan ang mga bansa ay nagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. South Korea. May mga ugnayang diplomatiko at mga kasunduang pang-ekonomiya ang South Korea at Pilipinas. Bilang kaalyado, maaaring magbigay ng suporta ang South Korea sa Pilipinas sa mga isyu ng seguridad at kapayapaan, lalo na sa isyu ng West Philippine Sea. Katulad ng iba pang mga bansa, pinagmamalaki ng South Korea ang prinsipyong pagsunod sa mga batas international, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea na pumapanig sa Pilipinas. Ang mga aksyon na hindi sumusunod sa mga batas international hinggil sa West Philippine Sea ay maaaring maging isang alalahanin para sa South Korea. Germany. Bilang isang miyembro ng EU, maaaring makipagtulungan ang Germany kasama ang iba pang mga miyembro upang ipahayag ang kanilang posisyon hinggil sa isyu ng West Philippine Sea. Maaaring iparating nila ang kanilang pananaw sa mga kinaukulang partido at maglabas ng mga opisyal na pahayag o deklarasyon na nagpapahayag ng kanilang suporta sa pagsunod sa pandaigdigang batas at kalayaan sa karagatan ng kanlurang Pilipinas. Maaari nilang gawin ito sa mga international na forum o sa pamamagitan ng mga pag-uusap kasama ang mga bansang kaugnay sa issue. Ang kolektibong pagtutulungan ay nagpapakita ng malasakit sa prinsipyong pangkarapatang pantao at respeto sa international na batas na may potensyal na makatulong sa pagresolba ng mga alitan sa West Philippine Sea. France. Ang France ay maaaring tumulong sa Pilipinas hinggil sa isyu ng West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomasya at suporta sa mga prinsipyo kaugnay sa ilalim ng international law. Maaaring ipahayag ng France ang kanilang posisyon sa mga pandaigdigang organisasyon na nagtutulak ng pagsunod sa United Nations Conventions on the Law of the Sea. Ang pakikilahok nila ay maaaring magdala ng magandang reputasyon sa diplomasya at maaaring magdulot ng diplomatikong benepisyo para sa Pilipinas. Bukod dito, maaari rin itong magbukas ng mga oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan sa pamamagitan ng dalawang bansa. Ang pagsasama ng Pransya at Pilipinas sa pagsulong ng karapatan at hustisya sa West Philippine Sea ay isang halimbawa ng international na kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Canada. Sa Canada ay isa ito sa mga bansang nagpapahayag ng suporta para sa pagpapalakas ng kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea. Bilang miyembro ng iba't ibang pandaigdigang organisasyon tulad ng United Nations at ASEAN Regional Forum, may kakayahan ng Canada na ipahayag at itaguyod ang mga hakbangin para sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Maaari rin nilang ipatubad ang mga programang makakatulong sa pagpapalakas ng seguridad sa karagatan, kabilang ang pagsasanay para sa mga ahensyang namumuno ng batas sa karagatan. Ang suporta ng Canada ay nagbibigay ng mahalagang papel sa pagtutulungan ng mga bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa West Philippine Sea. Ito'y nagpapakita ng kanilang pangako sa prinsipyong rule of law at respeto sa karapatan ng mga bansa sa ilalim ng international na batas. United Kingdom. Ang United Kingdom ay nagpahayag ng kanilang pangambang may kaugnayan sa kalagayan ng South China Sea, partikular na ang West Philippine Sea. Tinukoy nila ang importansya ng pagsunod sa mga international na batas tulad ng UNCLOS at nananawagan para sa mapayapang resolusyon ng mga hidwaan.
Bilang bahagi ng kanilang hakbang na ito ay nagpahayag ang UK ng kanilang plano na magpadala ng kanilang aircraft carrier, ang HMS Queen Elizabeth, sa West Philippine Sea. Layunin ng pagpapadala na ito na itaguyod ang kalayaan at magbigay suporta sa international na mga regulasyon. India. Noong June 2021, sa paglahok ng India sa Shangri-La Dialogue, isang forum ukol sa seguridad sa Asia, ay pinahayag ni Indian Defense Minister Rajnath Singh ang suporta ng India para sa West Philippine Sea. Binigyan din niya ang kahalagahan sa pagsunod sa batas international. Sa parehong taon ay sinagawa ng Indian Navy ang ehersisyo sa West Philippine Sea kasama ang mga kalyadong bansa tulad ng Estados Unidos na nagpapakita ng kanilang matibay na pagsunod sa kalayaan ng pag-navigate sa pandaigdigang karagatan. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na interes ng India sa regional na kaligtasan at seguridad sa sitwasyon ng West Philippine Sea. Bukod dito, ito ay nagpapahayag ng kanilang dedikasyon sa prinsipyong pagsunod sa batas international. Australia. Ang Royal Australian Navy ay madalas na nagpapadala ng mga barkong pandagat sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Freedom of Navigation Operations. Ang dalawang bansa ay nagpapalitan ng mga tauhan bilang bahagi ng kanilang bilateral na ugnayan. Nagtutulungan ang Australia at Pilipinas sa mga usapin ng seguridad, kabilang ang mga pagsasanay militar at iba't ibang aspeto ng kanilang pambansang ugnayan. Maaaring magpatuloy ang Australia sa pagsuporta sa Pilipinas hinggil sa isyu sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga inisyatibong pangseguridad at patrolya sa karagatan. Japan. Nakikilahok ang Japan sa pamamagitan ng mga joint military exercises sa pakikipagtulungan para sa seguridad ng mga bansa tulad ng Pilipinas. Pinagkakaloob nila ang kanilang tulong sa aspeto ng seguridad, pagpapalakas ng kakayahan at paglilipat ng kagamitan upang palakasin ang kakayahan sa pagmamasid sa baybayin. Aktibo ang Japan sa mga multilateral na pagtitipon kaugnay ng West Philippine Sea, kabilang ang ASEAN Regional Forum o ARF. Sa mga forum na ito ay inuudyok ang mga mapayapang dialogo at paglutas ng mga alitan. Estados Unidos. Ang Estados Unidos at Pilipinas ay nagpapalakas ng kanilang ugnayan sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty, kung saan ang US ay nagpapahayag ng kanilang pagtanggap sa pagbibigay ng depensa sakaling maganap ang isang pag-atake sa Pilipinas. Nagpatupad ang US ng iba't ibang hakbang upang tumulong sa pagresolba ng mga isyu sa West Philippine Sea. Isa sa mga hakbang na ito ay ang partisipasyon ng US Navy sa mga Freedom of Navigation Operations sa lugar. Ipinapakita nito ang dedikasyon ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng pandaigdigang batas at kalayaan sa paglalayag sa pampang ng nasabing karagatan. Ang mga operasyong ito ay naglalayong mapanatili ang katiwasayan at seguridad sa rehiyon, anuman ang mga alitan sa karagatan na nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas.